Pagkakataon sa akin pong buhay na kung saan dahil sa resulta ng bisyo na umalipin sa akin, ako po ay napapaaway sa aking mga napapatrupol dahil sa pagtatanggol ko sa aking pong mga kabarkada. May mga pagkakataon sa aking buhay na kung saan pumasok kami sa beer house at kami po ay nag 1, 2, 3 at ito po ay napakadelikado at ako pa po ang leader. Ang isa pong bagay na kung saan ako po ay nagdesisyon na baguhin ang aking sarili. Katulad na nabanggit ko kanina, yung aking nanay na pilit kaming itinataguyod sa mabuting paraan ay nasasagot ko na po ng pabalang hanggang sa nakikita ko ang aking nanay, siya po'y umiiyak. At doon, nahipo ang aking puso. Ang sabi ko sa aking sarili, bakit ganito ang aking buhay? Bakit nangyayari ang ganitong buhay samantalang nung nabubuhay pa ang aking tatay, hindi naman ganito ako magtrato sa aking magulang. Hanggang sa nagdesisyon po ako na baguhin ang aking sarili. Bakit? Nagkaroon po ako ng takot na kung saan baka dumating yung time pag ako'y nagkasawa at nagkaroon ako ng anak, ay sagot-sagutin din ako ng pabalang ng aking magiging anak. Kaya, lumayo po ako sa mga tao na nakaka-influensya sa akin na hindi maganda. At magandang balita, ako po ay nabago, ngunit ang malungkot, ilang panahon lamang, bumalik po ako sa dati kong kalagayan at mas malala pa. Hanggang sa nakapakinig ako ng pangangaral ng salita ng Diyos, ang sabi ng mga ngaral, isukol mo ang iyong sarili sa Panginoon at may gagawin siya sa iyong buhay. Sa madaling salita, isinuko ko po ang aking sarili sa Panginoon. Unti-unting binago ng Diyos ang aking buhay. Ngayon, masaya ako nakasama ng grupo na ito ng mga binago ng Diyos ang buhay. Ay binabahagi ang kabutihan ng Diyos. Ibinabahagi ng Diyos na aming ibinabahagi sa inyo ang may kakayanan magbago ng buhay, pumihit ng ating pong sitwasyon. Bakit sinasabi ko ang dalawang pangyayari sa aking buhay? Una, gumawa ako sa sarili kong kaparaanan. Padalwa, isinuko ko ang aking buhay sa Panginoon. At ito lang ang aking natutunan. At ito lang ang aking isa sa mga aral na aking nakuha. Hindi po natin kayang baguhin ang sarili nating kaparaanan. Hindi natin kayang lumaya sa anumang umaalipin sa atin sa sarili nating kaparaanan. Hindi natin kayang baguhin ang sitwasyon na mayroon tayo sa sarili nating kaparaanan. Kailangan natin si Jesus na mayroong kakayanan, may kapangyarihan, magbago ng buhay. Kung bakit nakapakinig kayo ng 4 na pagtutoo kanina, kasama po ako. At bukod sa amin, lahat po kami na sumasama sa gawain ito ay may kanya-kanyang pagtutoo na kung saan naranasan namin na kumilos ang Diyos sa aming pong buhay. Marahil ikaw ay nasa ganung kalagayan, umaaring iba ang iyong sitwasyon sa aming kalalagayan. At ito ang katotohanan. Bagamat wala tayo sa loob ng bilangguan, may mga sitwasyon sa ating buhay gusto nating makalaya. May mga sitwasyon sa ating buhay na kung saan tayo ay bilanggo. Bilanggo tayo na kung saan ang mga umaalipin sa atin. Maaaring yan ay bisyo, maaaring yan ay kasalanan, maaaring yan ay utang, maaaring yan ay nawawalan ka na ng pag-asa. Gusto kong sabihin sa iyo, kababayan, kailangan mo sa Jesus na may kakayanang magbago, pumihit ng iyong sitwasyon. Maaaring ikaw yan, gusto mong maranasan ng ating pong Panginoon. Sa katunayan, hindi aksidente na ikaw ay narito. Naabot ang pampalakas tinig na ito at ito ang katotohanan. Alam ng Diyos ang iyong kalalagayan. Alam ng Diyos ang iyong sitwasyon. Maaaring ikaw ay bigat na. Maaaring ikaw ay hirap na. Gusto mo nang lumaya. Gusto mo nang makalis sa anumang iyong kalalagyan. Totoo ang sinasabi ng salita ng Diyos. Sa katotohanan, alam ng Diyos ang iyong kalalagayan. Ang sabi nga ng Panginoon sa kanyang salita, Matthew 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagalat at bibigat ang lupa, at kayo'y pagpapahingahin ko. Hindi ito'y aking salita, kundi ito'y salita mula sa salita ng Diyos, mula sa Biblia,
Sapagkat ito ang katotohanan, alam ng Diyos, maging ang bilang ng iyong buhok. Alam ng Diyos ang iyong sitwasyon, alam niya ang iyong kalalagayan, at gusto niya na kumilos sa iyong pong buhay. Kung pahintulutan mo lamang siya at hayaan na siya'y kumilos sa iyong buhay. At ito ang katotohanan. Nais ng Diyos na iparanas ang kanyang kapangyarihan sa iyong buhay. Kung paano namin naranasan na ang Diyos ay kumilos sa amin dahil ninayaan namin siya na siyang manguna kumilos sa aming pong buhay. At ito ang katotohanan. Paano nagtatanong, Brad, paano nangyari yun? At ito ang katotohanan, isinuko namin ang buhay namin sa ating pong Panginoon. Na kung saan hindi lubusan makakakilos ang Diyos sa iyong buhay, kung hindi mo lubusan isusuko ang iyong buhay sa ating pong Panginoon. Katulad ng isang nagmamaniho, hindi ka makakapunta sa lugar kung saan nais ng Panginoon na pagdalan sa iyo kung ikaw mismo ay ayaw mong ipaubaya ang manubela sa Kanya. Ganun din, upang lubusang makakilos ang Diyos sa iyong buhay, hayaan mo siya. Isuko mo ang iyong buhay sa Kanya. At ito ang aming ginawa. Kung bakit naranasan namin, marami pa kaming patutuo. Ilan lamang yan sa mga ginawa ng Diyos sa aming buhay. At tulad na binabanggit ko palagi, lahat kami ay mayroong karanasan ng pagbabago ng buhay. At ito ay nais din iparanas sa iyo ng ating pong Panginoon. Nasa ganung kakalagayan, kailangan mo si Jesus. Kailangan mo lamang manampalataya sa Kanya na kaya niyang pumingin, na kaya niyang baguhin ang sitwasyon ng iyong buhay.